Bato de la Rosa. Ito na. Bato de la Rosa. Ay, Diyos mio Marimar. Si Bato hindi daw magpapahuli at kung sakali magdi-disguise daw. Naku, baka maging si Justin Bieber si Bato nito. Kung dating Mr. Clean, magiging ano na siya. Oh, ito ha. Mga kababayan, ito na. Hanapin natin yung pagdi-disguise ni Bato. Oo, wait lang. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nandito yun. Nasaan ba yun? Bato de la Rosa. Bato. Mag-disguise daw. Hala. Naku, ano kayang hitsura ni Bato dito? Magdi-disguise daw si Bato para hindi mahuli. Oh, tragis na yan. Ito ha, mga kababayan. Huwag i-download ang may pera. Huwag i-download ang may pera. Huwag i-download ang may pera. Dahil sumagi sa isipan ni Senator Bato de la Rosa ang magbalat kayo o mag-disguise. Diba? Sumagi sa isipan ni Bato de la Rosa ang magbalat kayo or mag-disguise. Diba? Alam mo, sa totoo lang, Arjo, kung ako yung pangalawang Percy Lapid, mas may mauna pa sa akin, mas matinding bumira. Diba? Wag kang mag-alala. Kung ma-Percy Lapid ako, wala naman ako ibang kalaban. Kundi kayo lang naman. Yeah? Sakaling ipaaresto siya ng ICC. Dagdag pangamba raw niya ang pagbawi raw ng PNP sa kanyang security detail. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Tignan nyo ha. Magbalat kayo daw si Bato de la Rosa. Naisipan daw niya na magbalat kayo or mag-disguise para hindi mahuli ng ICC. Ano kayang hitsura ni Bato kung mag-disguise siya? Hanapin natin na Bato de la Rosa para hindi siya makilala ng tao. Wait lang ha, hanapin natin. Ito. Bato de la Rosa, de la Risa tuloy. Rosa disguise. Ito na ha, mga kababayan. Ano kayang hitsura niya pag nag-disguise siya? Ito na. Ay, Diyos mio Marimar. Ano kayang hitsura ni Bato? Ganito ba? Ganito ba ang hitsura? Ganyan ba ang hitsura? Kapag mag-disguise si Bato? Tanong ko lang mga kababayan. Ganyan ba ang hitsura kapag mag-disguise si Bato, mga kababayan? Ganyan ba? Ganyan ba mangyari? Kapag mag-disguise si Bato? Aba, ang cute. Parang si Laila de Lima lang eh. Parang si Laila de Lima lang. Walang pinagkaiba. Kailan umuugong na susunod siyang ipaaresto ng International Criminal Court, doon naman daw binawian ng security details Senator Bato de la Rosa. Parang si Efren Bataries, no? Si Bato. Kulang na lang nito tako at bola ng billiard eh. Ganyan ba naman, no? Ganyan ba itsura pag nag-disguise si Bato? Ito daw yung vlogger na anti-DDS pero wala namang pinagkaiba sa iba palaging nagmumura. Putang ina mo, January. Bakit? Si Digo nga, nagmura, hindi nakulong. Ako ba? Makukulong ba ako kasi nagmura ako? May bunganga din ako at saka dapat lang na pagmumurahin kayo kasi ang bububo ninyo. Saan kayo nakakitang DDS na maganda? Saan kayo nakakitang DDS na may hitsura? Ang papangit nga ninyo. Kaya nga putang ina ninyong lahat mga DDS. Si Sara nga, minura si BBM, nakulong ba? Libre na magmura ngayon. Walang bayad, walang batas na makukulong pag nagmura. Si Sara nga, minura si First Lady Lisa Marcos. Baka sabihin ninyo na naman ngayon, fake news ako. Don't argue with idiots. Tama yan, Sir Henry. Si Sara nga, di ba? Sara Duterte nga, pag ako, nasaktan kayo,
na pagmumurahin ko kayo. Pero si Sara pinagmumura, oh. Oh. Ina Oh. ninyong Oh. putang ina ninyong lahat. Oh. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Ya? Ginigit-git nyo. Ah. Putang ina ninyong lahat. Ah. Ginigit-git nyo. Mm. Yung mga tao ko, Ah. dyan sa envelope na yan. Mm. Lisa Marcos. Mm. Naalala mo? Mm. Nagpadala ka sa akin ng video. Ah. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Ah. Pinakita mo ang muka ng tao Mm. doon sa video message mo. Mm. Kahit Mm. she's been working with us for the longest time. We trust her. Ah. You sent me written instructions Mm. about money. Mm. About money. Millions Millions. a month. A month. Mm. Anong nakalagay doon sa envelope? Mm. DepEd. DepEd, di ba? Pero hindi pwedeng gamitin panood ng concert. DepEd naman pala nakalagay eh. Ba't inubos mo in just 11 days? Di ba? DepEd pala ang nakalagay. Pero bakit mo inubos in 11 days? Yeah? Yan ang mahirap sa inyo eh. Pera yon para sa DepEd. Hindi sinabing kunin mo at ubusin mo in just 11 days. Di ba? Ah. daw binawian ng security details Senator Bato de la Rosa, partikular ang mga nagbabantay sa kanya sa Davao. Ayon kay de la Rosa, nakumpirma niya ito nang umuwi siya roon kahapon at hindi naabutan ang dalawang pulis na palaging nagbabantay sa kanya. Ah. Gayunman, naiintindihan naman daw ito ni Bato. Nag-iingat ang mga commander nila. Yung mga unit commander ba, nag-iingat dahil di masilip. Hindi masilip na Na may tao sila sa akin, mainit man ng gobyerno sa akin, di ba? may hiwalay rin daw siyang security sa Manila na galing din sa Paano hindi iinit ang gobyerno sa'yo, Bato? Kalaki ng ulo mo, walang laman. Paano hindi iinit yung ulo mo? Yung init ang ulo ng gobyerno sa'yo at pag-iinitan ka ng gobyerno. Tignan mo ba naman, baka hindi mo na alala itong ginagawa nito. Ito ang... Maraming sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi na tayo membro. Hindi kami nagtutulungan sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Paano hindi ka pag-initan ng gobyerno? Sabi ni Bongbong Marcos, anong ginagawa yung ganyan? Interpol! Bullshit! Tatawagin mo ba naman bullshit si BBM? Ano ka pag-iinitan ka? Kahit ikaw, sasabihan kong pisot ka, hindi ka ba magagalit? Taba? Ako! Naging chinti-inti ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo ako lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Diba? Ngayon sasabihin na, pinag-initan ako ngayon ng gobyerno. Putang ina. Tanga ba kayo? Kayo ba naman pagmumurahin ninyo yung presidente? Tapos, sasabihin ninyo ngayon, pinag-initan ka ng gobyerno, mainit ang gobyerno sa'yo. Aba, huwag kang mag-expect na pag nakita ka ni BBM, sabihin ni BBM, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ba? Pag nakita ka ni BBM, huwag mong sabihin na, di ba? Purihin ka. Huwag kang mag-expect. sa PNP. Pero wala pa raw impormasyon ang senador kung binawi na rin ito. Ano naman sinabi na, dahil anytime pwede mo na sila i-recall. Matapos i-recall ang kanyang security detail, marami raw nag-apply na retiradong pulis at sundalo para mabantayan siya.
Nasa 10 raw ang tinanggap niya sa mga nag-apply. Hindi naman daw nababahala si Senator De La Rosa para sa kanyang kaligtasan, lalo na tuwing nasa Davao siya dahil anya, home court niya doon at halos lahat kakilala niya. Hindi rin daw limitado ang kanyang kilos at tuloy siya sa pangampanya kahit sa labas ng Mindanao dahil wala pa naman daw inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Sagot naman ng Malacanang tungkol sa pag-recall ng security detail ng senador, Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. pero giit ng PNP, fake news ang sinasabi ni De La Rosa na binawian siya ng security detail. Base raw yan sa impormasyon na binigay sa kanila ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nang tanungin naman si De La Rosa kung susuko siya sakaling iparesto ng ICC, Kung hawak nila ng warrant of arrest ay issued by local court, yan, pwede ako magparesto. Pero kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparesto. hindi rin daw uubra kung mag-disguise o ibang anyo siya para makapagtago. Tinry ko, nag-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ko lang isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Paano hindi ka makilala, Bato? Sa laki ba naman ng ulo at sa katawan mong burdol? Yeah? Talagang makikilala ka. Tapos sasabihin mo ngayon, pinag-iinitan ka ng gobyerno. Yeah? Sinong hindi ka pag-iinitan ng gobyerno kung sasabihan mo ba namang bullshit? Yeah, si Sara nga, minura si BBM. Oh, anong nangyari? Oh, sabi ni BBM, papalagan ko yan. Oh, edi good luck. Yeah? Good luck. Papalagan ko yan. Oh. Ano nangyari? Puro kayo ano? Ay, Diyos ko. Nako. Ito pa, mga kababayan. Ito, malaking sagabal din ito, mga kababayan. Malaking sagabal din ito sa mga Duterte. Bakit? Wait lang ha. Ito ha. Congress. Dito tayo sa Congress. Ang Congress, pabor na pabor, no? Para sa gawing political dynasty. No, meron silang ano ngayon, pabor ang Kongreso para sa political dynasty. Nako, ito na mga kababayan. Pabor ang Congress para hindi na daw matuloy ang political dynasty. Ito. We invited you today to talk about the petition that your group filed asking the Supreme Court to compel Congress to enact a law against political dynasties. And the question there is, pwede po ba to? The Congress being a co-equal branch of the Supreme Court, can they compel? Well, I think the point is that there must be a system of checks and balances, and the ultimate move is the Supreme Court in this case. So this is going to be a precedent, right? A precedence on whether the Supreme Court has that power. We are not the only ones. No, we are the third group that has filed. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niyo ba napansin? Halos kadalasan sa lahat ng DDS, puro mga fugitive. Si Buloy, si Digong, si Bato, malapit na. Si Sara, malapit na. Si Tebes. Meron pang isa. Ano ba yon? Yung nasa kulungan sa Muntinlupa. Hindi niyo napansin? Halos lahat-lahat. May mga kaso. Halos lahat-lahat. Di ba? May mga problema sa gobyerno. Hindi nyo napansin, mga kababayan? Ibantag. Halos lahat. Diyos mio, Marimar. Kaya, tignan nyo, ito, meron ng
nag-file na gawing batas ng Kongreso ang political dynasty law. Oo. So, sino-sino nga ba ang maapektuhan dito sa political dynasty law? Unahin natin ang mga Duterte.